Marami na akong nabasang mga komento tungkol dito sa Andaya Highway at dito sa Quirino Highway dahil sa kondisyon ng kalsadahan dito. Ikaw, ano na ba ang naging karanasan mo nang dumaan ka dito? Alam ko, karamihan sa atin mga motorista, lalo na ang mga palagiang dumadaan dito, siguro, nasanay na lang sa mga lubak na madadaanan dito. Lalim niya, no? Slow down kayo dito. Ayan, sa kabilang side, no? Ito pa. Ay, siya. Ay, bobo. Ito, ayan. Grabe yan, no? Kaya yung mga dapat yung iwasan mga motivation dito sa may Lupi. Sa part ng Lupi. I think, Lupi na ito. Lupi Camarines or... Kaya kung first time mong dadaan dito, dobling pag-iingat lamang po. Pero kung ayaw mo maranasan ang pangit na kondisyon ng kalsadahan dito, pwede mo maging alternatibong ruta, ang ruta patungo sa lalawigan ng Camarines Norte o sa Maharlika Highway. Noong hindi po man nagkakaroon ng alternatibong ruta patungo sa Andaya Highway, ito talaga ang pangunahing daanan patungo sa rehiyon ng Bicol. Medyo malayo ang rutang ito, pero bibigyan ka naman ng banayad na biyahe. So I give you my heart. There are no words to describe this feeling of what it means to now be one. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang kondisyon ng kalsadahan dito sa Andaya Highway at sa Quirino Highway para bigyan ng ideya ang mga motoristang dadaan dito, lalo na yung mga nagtatanong. Pero bago ko simulan ang kwento ng aking biyahe, ipapakita ko muna sa inyo ang magiging ruta mula dito sa bayan ng Sipupot sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito ang magiging ruta. Just wanna love you well with all that I am. So I give you my heart. So I give you. Sana samahan niyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. So I give you my head. Falling so fast for you, right into your arms. So I give you my heart. I know that I'm falling so fast for you, right into your arms. So I give you my heart. And I just wanna love you well with all that I am. So I give you my heart. Okay mga motivation, bali nandito na ako sa may Sipukot. Yan, dito sa may gasolinahan, sa may Shell. So, gagawa ko ng update yung Andaya Highway. Gagawa tayo ng video dito sa kalsadahan, dito sa may Andaya Highway. Check natin kung ano yung status. Kasi nung umuwi ako nung nakaraan papuntang Bicol sa amin sa Sorsogon, napakaraming kalsadang ginagawa, ang daming lubak, tapos ang daming one way. So, check natin kung ano yung status para mabigyan kayo ng idea. Para pag uwi nyo sa mahal na araw or kaya sa May, sa election, may idea kayo kung ano yung status ng kalsada dito sa may Andaya Highway. Okay, so abante na ako mga motivation para magawa natin ng video yung Andaya Highway. Gagawa natin ng road update. Okay, let's go. Ito na tayo. Nung nakaraan nga mga motivation, dyan ako kumain, no, sa may Lady Madel Fast Food. Kung abutin kayo ng gutom, yan, try nyo dyan kumain. Ang sarap ko ng pagkain dyan. Matitikman mo talaga yung mga lutong Bicol, yung mga gata, ganyan. Masarap yung lutong ulam nila. Okay,
Dito lang yung sa unahan, kakaliwa na tayo. Kasi pag dire-diretso natin to, papunta na yan ng Dait. Yan, papunta ng Camarines Norte. So, okay yung kalsada dyan. Maganda dumaan kasi wala masyadong dumadaan. Hindi masyadong malubak. Hindi mo mararamdaman yung patalbog-talbog sa na kalsada. Kasi dito sa Andaya Highway talagang malala. Kaya lang, mas malapit naman dito ng 1 oras. Pero kung hindi kayo nagmamadali at iiwas kayo sa lubak, dumiretso na kayo dyan para mas banayad yung biyahe nyo. Hindi kayo problema sa lubak dito. Sigurado yan dito pagdating ng mahal na araw, magkakaroon na naman ng traffic dito dahil nga napakaraming one way, daming binubungkal na kalsada ngayon. Kaya ipapakita ko sa inyo mga motivation, kasi nung nakaraan umuwi ako, ilang clips lang yung napakita ko kasi syempre masyadong hahaba yung video, di ba? Kaya sa ngayon, ito yung pagkakataon na magawa natin siya ng separate ulit na video na full episode para dito lang sa kalsada sa Andaya Highway. Okay, let's go na tayo. Saka pag nakamotor nga pala kayo mga motivation, make sure nyo lang na pumasok kayo dito na naka full tank yung gasolina nyo, dahil napakalayo ng mga gasolinahan dito yung agwat, lalo pag nakalagpas ka na dito sa may bandang Ragay or ganyan sa part ng Lupi. Ayan, malayo na yung mga agwat ng gasolinahan dito. Kaya mas mainam na naka-full tank kayo. Kaya ang ginawa ko kanina, nag-full tank na ako doon sa Michelle sa pinagsimulan ko, kasi naranasan ko na dati yan na muntik ako maubusan ng gas sa kalagitnaan ng Tagkawayan, Quezon. Kaya sinisigurado ko lagi naka-full tank na ako pagpapasok dito. Okay? Kaya check nyo mabuti mga motivation ng gas nyo para sigurado. Okay, simula na ng talbog-talbog dito sa Andaya Highway. Okay, let's go. Ayan. Papapalaban na tayo dito. Yeah. Ito na mga motivation, simula na ng pagre-repair dito. Ayan. Yeah. Ayan, malabo yan matapos ngayong Holy Week. Kasi ngayon April 6 na ngayon mga motivation, diba? Mga 10 days na lang. Ganyan, 11 days. Ano na? Holy Week na. Yeah. Siguro ito talaga yung panahon ng paggawa ng kalsada, kasi tag-init nga. Sa amin din, sa bahay namin sa Huban, napakarami din binungkal na kalsada, daming din ginagawa. Ayun ay alerto lang talaga. Saka mahirap mga motivation pagka ganyan. Huwag kayong didikit sa kalsada, sa mga sasakyan, sa mga four wheels, kasi magbigay kayo ng distansya para hindi kayo mabulaga. Tulad niyan, lalim, grabe, pag na-shoot ka talaga doon, talagang basag ang bags mo doon. Yan, magbigay kayo ng distansya sa mga sasakyan para makita nyo talaga yung kalsada malayo pa lang. Kasi pagka nakadikit kayo, natatakpan kasi nila mahirap na. Magugulat ka na lang na may malalim palang lubak. Yeah. Dito okay pa ng konti, pero patalbog-talbog na. Ito malala rin to, ay. Ilag. Ayan, ito yung portion na kailangan nyo rin iwasan mga motivation. Ingat kayo dito. Dito tayo sa kabila kasi malayo pa naman ang kasalubong natin. Ayan, grabe. Ito malalim. Ayan, mga motivation. Ayan, kailangan nyo itong ingatan yan. Pag nakamotor kayo, kahit kotse, napakadelikado dyan, napakalalim ng uka. Yeah. Okay. Ayan. Dito okay na ang kalsada. Ayan, isang diretso na maganda.
Pero pagdating yan sa unahan, medyo may malalalim dyan. Eto, slow down kayo dito sa may mga nakatampay dito na tao. Malala rin ang mga lubak dito. Ayan oh. Yeah, lalim yan oh. Slow down kayo dito. Ayan, sa kabilang side oh. Ito pa, ay siya. Ay, bobo. Eto, ayan. Grabe yan oh. Ayan, yung mga dapat yung iwasan mga motivation dito sa may Lupi. Sa part ng Lupi. I think Lupi na ata to. Lupi Camarines or ayan. Kawawa talaga yung motor dito. Ito pa, pakalalim talaga oh. Ito, ayan oh. Gaya, kailangan magaling ka talaga bagay. Ay, pusang gala. Ay, lalalim. Ay. Ayan oh, sa gitna. Dito pa, ito, malala to, siguro. Grabe to oh. Yan, ito mga motivation oh. Yung mga dapat yung ilagan, iwasan ba, magdahan-dahan ba. Yan. Grabe, lala ng kalsada dito ngayon ah. Pati nga 4-wheels, hirap na hirap eh. Eto. Yan. Kawawa talaga. Yan, grabe ito mga motivation oh. Yan. Sa part 2 ng Lupi, malalim. Yeah. Kaya ang hirap dito magbiyahe na gabi. Tapos ganito din kalsada, mabubulaga ka talaga, gulat ka na lang eh. Hirap na hirap nga yung mga purules umahon eh. Malala talaga. Yeah. Ito pa, may portion dito na pangit. Ayun. Ito. Maganda tong kalsada na to, tuwid. Dire-diretso. Saka maganda yung condition. Dito dati nagkaroon ng mahabang traffic. Ito, kahabaan ito. Grabe traffic dati dito nung nasira yung kalsada doon sa may bandang unahan noong nakaraang December lang. Ayan, maganda kang condition dito. Yeah. Dito sa may tulay, mapangit din ang kalsada dito. Malalalim din ang uka nito oh, yung sa may part ng tulay. Ayan oh. Ay. May mga tinapal na asfalto kasi lang hindi pantay-pantay, kaya tatalbog pa rin talaga. Dito pa oh, sa may part na to. Ayan. Makahingal. Makahingal talaga yung lubak. So mga motivation ay nais ko lang ito ibahagi sa inyo para may idea kayo, para kung sakali man uuwi kayo ng Bicol, di ba? May idea na kayo kung anong kondisyon ng kalsadahan dito ngayon sa Andaya Highway, para makapag-prepare kayo, di ba? Makapag-ready ang sarili nyo at pati yung mga motor nyo.
Hindi talaga basta-basta yung kalsada dito ngayon, kaya mahirap. Yeah. Sa bagay, marami naman talagang nagre-reklamo dito, hindi na tumino. Ayan oh, kalalim yan oh. Paano na lang kung ang paspas ka, galing ka dito, pauwi ka ng Bicol, di ba? Ma-shoot ka doon. Yeah. Yan. Ay, ang daming pwedeng bilhin dito oh. Mga itak, tadtaran, ang dami oh. Gaganda. Meron pa dito oh. Okay. Dito maganda na ulit ang kalsada. Makakapatakbo ka ng mabilis. Yeah. Dito sa portion na to, maganda yung kalsada. Kaya nakakapagpatakbo tayo ng mabilis-bilis. Okay, ano, okay pa ngayon. Hindi pa masyado malubak. Okay. Eto, yan sa gitna. Ah! Ay, ito. Slow down. Ayan oh, sa gitna, lalim. Nauka ng mga asfalto. Yeah. Ito mga motivation siya, sabi ko mga kalsada ginagawa ko. Dito sa unahan may mga one way dito eh. Ito baka padaanan na to sa Holy Week. Yan, tapos na. Saka base nga sa information na nalaman ko dati sa ganyan, 15 days lang yung ano yan, curing time. Pwede nang daanan. Lali. Dito nakakapagpatakbo tayo ng maayos pa yung kalsada. Ingat lang talaga. Kasi wala na tayo magagawa, nandiyan na yan. Ito mga motivation oh, one way oh. Yan. May stoplight to eh, mag-aantay lang tayo. Naka-stop tayo. Magantay lang tayo dito ng konti. Ayan oh, may nagpa-plug dito. Antay tayo ng go signal. Ayan, nakapula pa tayo. Okay. Ito mga motivation magiging problema dito sa Andaya Highway dahil may mga one way tulad ito. Ang tagal namin nag-aantay. Lalo pag marami na sasakyan, mag-uuwian. Ito yung magkukos talaga ng mahabang traffic na naman dito. Ayan tulad nito. Oh, kunti pa lang yan ha. Pero matagal na kaming ang tagal pa namin makaalis dito. So siguro ngayong Holy Week, kaya pag marami na mag-uuwian, ang haba sigurado ng traffic dito ngayon. Ayan, binubungkal pala yung kalsada oh. Malabo pa yung matapos ngayong Holy Week. Ayan oh, haba ng pila namin dito na. Ayan, dami nang tumatawid. Pagka inabot kayo ng stop, yan, mahirap na. Mag-aantay talaga kayo ng matagal. Okay, go na mga motivation. Ay pusang kala, lalim nun. Kikilid lang. Okay, lipat tayo dito. Lalalim ng lubak dyan sa kabila. Ayan o. One way talaga. Pahirapan yung kalsada na yun. Mahaba-haba rin pala itong ginagawang kalsada na to. Ay nako, ito talaga yung magdudulot na naman ng mahabang traffic dito sa Lupi. Ayan o.
Traffic malala yan. Haba ng ano, ginagawa kalsada. Yeah. Nataon pa na malapit na yung Holy Week. Kung kailan marami mag-uuwian. Ay nako. Kaya mas maganda mga motivation, mga Miyerkules ganyan, magbiyahe na kayo. Kasi pag Huwebes ganyan, marami na, mas marami lalo yan. Miyerkules or Martes, kung may time kayo, pwede na kayo magbiyahe. Para sigurado ba, hindi kayo maipit sa traffic talaga. Yeah. Ito pa oh. Buti na lang hindi dito one way. Ayan, dami kasing binubungkal dito na kalsada ngayon. Yeah. Yun lang ang magiging mahirap pag may mga one way. Talagang traffic yan. Okay. Dito maganda ng kalsada dito. Hindi na masyado, pero meron pa rin ano, nasa gitna. Dito tayo sa gilid. Nasa gitna yung mga ano, mga may lubak. Okay, gilid lang tayo. Okay, time check tayo mga motivation ay 8:09 ng umaga. Wala pa tayo sa kalahati. Nasa 1/4 pa lang ang tinatakbo natin bago natin marating ang gateway to Bicolandia marker. Yeah. Uy, asfaltado na dito Maganda-ganda dito gano'n kaya kahaba ito. Ayun sana ganito, di ba? Kung ganito lang kalsadahan dito hanggang sa Calawag, Quezon, naku, ang bilis ng biyahe. Ay, putol na pagdating dito. Uy. Ilalim yan. Napashoot pa sa malalim. Kaya pala umilag eh. Yeah. Okay. Okay ang kalsada dito yo. Ayan. Makakapagpatakbo tayo ng maayos pag ganitong kondisyon ng kalsada maayos. Okay mga motivation, pagdating dito may ginagawa na naman. Ito yung tulay dito sa may Ragay. Ayan. Ito yung one way na naman. Haba na naman ang traffic dito, sigurado yan. Dati kasi yung nakaraan, ito rin na nagpa-traffic dito sa Ragay dahil nga dito sa one way na to yung ginagawa na tulay. Yan, hindi pa rin tapos. Yan, tulad dito, ang dami na naman sasakyan sa unahan Ito na naman magko-cause ng mahabang traffic dito sa Ragay. Ano, haba niya dahil man nagdadatingan. Kaya mapapatigil talaga at maabala yung biyahe nyo pag nataon na naka-stop. Siguro kung mas maganda mga ka-motivation, doon na lang kayo dumaan sa diet kung gusto nyo. Kung gusto nabubulol na ako Kung gusto nyo lang naman, kasi mas maganda doon, diretso yung biyahe talaga. Hindi nyo mararanasan tong ganito na may mga one way, tapos hindi nyo mararanasan tong mga lubak na to.
Kung puro tigil lang naman, di ba, isang oras yung mawawala sa inyo dito, ganun din naman doon. Isang oras lang naman madadagdag sa biyahe doon sa kabila. Ito ay pinasok ko lang para ma-update yung mga kababayan natin. Ayan, no? Tagal niya, no? Haba niya, no? Okay, go na, go na. Dito nagkaka-traffic ngayon. Dito sa may Ragay. Ito yung tulay na ginagawa. Noong nakaraang December, ito rin yun eh. Yung napakahaba ng traffic. Dito yun sa part na to. Wala, kailangan talaga tiyaga na lang. Yeah. Ito, ay! Ito madalas sira itong portion na to. Wala, hindi na to tumino yung parte na to. Ay, ay. Yeah. Sa tuwing nadaan ako, ganito yung sitwasyon ng kalsada dito. Tagal na to, sira. Kaya yun nga mga motivation, kung hindi kayo nagmamadali, doon na kayo sa kabila, sa may dait na kayo dumaan sa mga Harlika Highway. Kasi kung sabi ko kanina, kung matatraffic din naman kayo dito, kasi nga may mga one way na kalsada, tapos yung mga delay ng biyahe nyo ay umaabot din ang, di ba, isang oras, mas ganun din, mas mainam doon na lang sa kabila, di ba, maganda pa kalsada. Okay, ang ganda dito talaga, oh. Daming puno. Oh. Tapos slow down, may malalim na lubak dito, oh. Ayan, oh. Yeah! Aray ko. Eto, hindi na rin to tumino yung kalsada na doon sa part na yon. Tsaka dito, oh, bigla kayong hahataw ng takbo. Wag niyong gawin mga automation, dahil meron ditong ganun ulit na pangit na kalsada. Yan, bigla kayong hahataw, tapos magugulat kayo dito sa may bandang unahan na may malalim na naman ng mga lubak. Yan dito. Yan, mag-ingat na kayo doon. Yan, tulad yan, oh. Kasi di ba, pagkalagpas mo doon sa may mga malalim na lubak, bigla kang hahataw, pero pabulaga ka dito, oh. Yan, oh. Yeah. Meron pa isa niyan dito sa unahan. Mas malala yung dito, ayan, oh, yung, di ba, makita natin mga sasakyan sa unahan ay babagal ang takbo. Kaya tulad dito, maganda kalsada, hahataw ka ng takbo, tapos pabubulaga ka dito, ayan, oh. Yeah! Oh, di ba? Kailangan slow down lang kayo. Tulad ng lalalim nito, oh. Yeah. Okay. Yan, oh. Yan, yung mga dapat yung bantayan na portion na may mga lubak. Yan, sa may bago sumapit dun sa may tulay na ginagawa, sa may nakalagay na Star Kasaragay. Okay, pagdating dito, okay na ulit. Maganda na yung kalsada. Yan. Tapos may mga ginagawa din kalsada, ayan, oh. Yeah. Okay. Dito okay na ulit. Maganda na yung kalsada dito. Ito pa mga motivation, one way na ulit dito, oh. Ayan, oh. One way. Pwede. Okay, pwede daw dito. Makakalusot pala yung motor dito. Ayan, oh. Buti na lang.
Buti na lang makakadaan tayo dito. Okay. Pag 4 wheels alanganin, may harang eh. Okay. Nakalusot tayo doon ah. Ay, eto. Ano to? Traffic. Yun lang. Ay, ang pangit kasi ng kalsada. Ayan. Wala namang ginagawang kalsada oh. Yung lubak lang talaga, malalim. Kaya nagdadahan-dahan ng mga sasakyan. Okay. Ayan o. Dahil sa lubak, nagkakaroon ng traffic. Ayan o. Haba niyan. Okay. Di talaga makapatakbo ng maayos dyan, no? Sa lalim ba naman ng mga lubak, oh. Grabe to, oh. Uy! Uy! Okay. Nang dahil sa lubak nagkaka-traffic eh. Ay, makakalusot na kaya tayo? Ayan, dito tayo. Tapos nataon pa na mga lalaking truck ang nasa unahan. Kaya mabagal talaga yung usad. Yun, nakalusot tayo. Diretso na ulit. Yeah. Kopya. Okay. Pagka natataon na may malalaking truck sa unahan, tapos yun, malubak pa yung kalsada, ayun, nagkukos din ng traffic. Yan, okay. Diretso. Dito maganda na ulit dito yung kalsada, oh. Okay mga motivation, no? Dito one way ulit. Yan yung magpapatagal talaga sa biyahe. Yung mga one way na kalsada ngayon dito. Yan, oh, sa Del Gallego. Yan, oh. Dito na tayo sa Del Gallego na. Dito sa portion ng Del Gallego, sa boundary ng Ragay sa Del Gallego. Okay. Dito naman sa may part ng Del Gallego, dun sa may tulay sa Kilbay Bridge. Kaya huwag kayong hahataw pagka galing kayo dito sa part ng Bicol. Kaya pag lagpas po sa tulay, napakapangit ang kalsada doon. Okay, time check tayo mga motivation ay 8:40. Almost 1 hour na. Okay, malapit-lapit na tayo sa sa gateway to Bicolandia marker. Siguro mga isang oras pa.
or 45 minutes, ganyan. Okay. Uy. Ay, lalim nun, oh. Oh, yeah. Ay, haba rin ito, oh, na nirepair na kalsada. Baka malapit na tumadaanan. Ayan. Baka buksan yan ngayong Holy Week. Ito ulit, may ginagawa na naman kalsada. Buti na lang hindi one way. Yan. Kaya diretso pa rin ang biyahe. Hindi na tayo maka-overtake. Yun. Thank you. Kanina pa ako minaamoy na baboy, ah. Baho, ah. Ay, ayun, meron pala sa una. Kanina pa yun, eh, kahit malayo, eh. Oh, ito pala. Overtake tayo dito. Masusupokay tayo, eh. Ito na, walang hingahan. Hay! Walang hingahan. Grabe. Yeah. Okay. Okay mga motivation, malapit na dito tayo sa tulay sa Kilbay Bridge. Ayan. Pagdating dyan sa tulay, paglagpas ng konti, ayan, pakit ang kalsada dyan. Okay, ayan, oh. Kilbay Bridge. Ang ganda dito, oh. Wow. Ito, oh. Ito yung sinasabi ko mga motivation na pangit na portion. Wala ka talagang wala kang choice kundi sagasaan mo talaga to. Pero pag nakamotor pwede ka dito sa gilid, oh. Yan, oh, dito tayo sa baba. Yan. Mas okay dito. Saka hindi naman maputik. Yan. Mas okay dito sa baba. Yan. Okay. Ay, salamat. Nakalusot na tayo doon. Uy, guyos yun, oh, bata. Uy. Let's go. Yeah. Dito pahirap na rin ang kalsada dito sa unahan. Yung alam mo yung paalon-alon na patalbog-talbog. Kahit na makinis tingnan, pero pag dinaanan mo, eh, para kang dinuduyan, eh. Okay. Dito okay pa dito. Dito sa may part ng Tagkawayan. Grabe, para kang dinuduyan, eh. Ang ganda dito, oh. Ang lilim, oh. Ganda ng kapunuan. Sarap magpahinga dyan sa ilalim ng kapunuan, oh. Sa tabing kalsada, oh. Ayan. Naalala ko, dyan kami nagpahinga dati. May bawon kaming pagkain. May bawon kaming kanin, saka ulam. Doon kami na nanghalian kasi ang presko sa ilalim. Ayan. Madalas pag marami nag-uuwi yan, marami nagpapahinga talaga doon.
Grabe, sinalubong na naman tayo ng kotse. Maganda kasi yung pwesto na yun eh, malilim sa ilalim tapos papresko. Ayan, pagka tulagin Holy Week, yan, sigurado yan, maraming titigil dun para magpahinga, para mananghalian, ganyan. Dito po, ganun din dito. Ang lilim din dito. Yeah, pagka ganito yung nasa paligid mo eh, hindi mo mararamdaman talaga yung pagod eh. Bukod sa mapresko, tapos syempre nakaka ang sarap tingnan ba, para nakaka-refresh pag binagmamasdan mo siya. Yeah, dahil nga ang ganda ang ganda ng mga puno. Okay, overtake na tayo. Yeah. Okay. Thank you. Come again. Ay, nakalabas na tayo dito sa may arko. Pero meron pong marker dito ng Tagkawayan eh. Pinaka-boundary talaga ng ng Santa Elena. Tapos Tagkawayan. Meron dito sa unahan eh. Bukod pa dun sa na yon, na marker na thank you, come again. Okay, nandito na tayo sa may malapit sa Santa Elena, sa Tabugon. Yan. Konting piga na lang, nandun na tayo sa may gateway to Bicolandia marker. Yeah. Okay, time check tayo mga motivation ay 9:22 ng umaga. Makakasurvive na dito sa mga talbog-talbog na kalsada. Malapit na. Ay nako, sa may part na lang ng ang sakripisyo nito pagdating ng pagbilaw. Oh grabe, banking. Pagbilaw yan sa Kalawag, malalalim din ang lubak doon eh. Yeah. Halimaw to. Tuwag-tuwa pa siya sa ginagawa niya. Yay! Usang ka na. Okay, overtake na tayo. Hi. Okay. Uy, lalim nun. Buti na lang nandito tayo sa may bandang gitna. Yeah. Okay, malapit na. Ito na, nandito na tayo sa province of Camarines Norte. Okay, nandito na tayo sa Santa Elena. Malapit na tayo makarating doon sa may marker ng Bicolandia.
Uy, 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 uy. Grabe, lalim nito. Puti na lang, makita natin malayo pa. Kaya pag napashoot ka talaga dyan, oh, wala ka ng choice, kundi sagasaan mo na lang yan. Yun yung portion dito na ano, malalim yan. Medyo bumaba na kasi yung ano niya, yung kalsada. Parang bumaba yung lupa. Kaya gano'n na nangyari. Okay. Upya. Dito tayo. Tiyo. Uy, sus, Ginoo. Lalim nun ah. Okay. Ito na mga ka-motivation, Santa Elena. Okay, touchdown Santa Elena. Ayan. Kakaliwa na tayo dito mga ka-motivation. Ayan, papunta na ng Maynila. Tapos yung pakanan yan, pakabutang dait yan. Ayan, Manila 248 kilometers. Lucena 116 kilometers. Ayan. Okay. Ay, ito, malalim din dito. Okay. Tabugon. Nasa Tabugon na tayo. Okay mga ka-motivation, malapit na ako sa gateway to Bicolandia Marker. Tumigil ako saglit para magsuot ng gloves kasi ramdam ko na yung init. Ano na kasi, mag-aalas 10 na. Okay, andito na yung gateway to Bicolandia Marker. Bali mga ka-motivation, doon ko na lang tatapusin yung video ko doon sa may arco para maganda-ganda yung outro natin. Makita natin yung Bicolandia Marker. Yan. Ay, balubak pala dito. So, nakita naman natin kanina yung mga nadaanan ko sa may part ng bayan ng Lupi, sa may Ragay, sa Tagkawayan. Nakita natin na talagang pangit yung kalsadahan. May mga portion pa na one way. Kaya yun na ang magiging dahilan sa pag-traffic malamang. Kasi halos yung sa may part ng Lupi, binubungkal pa lang yung kalsada. Kaya sigurado yan, magkakaroon ng pag-traffic. Kasi nung nakaraan nga, dati last year, nung Holy Week din ata yun, na karoon din ng pag one way doon sa may part ng Ragay kasi ginagawang kalsada. Ayun, haba ng traffic. Ayan, lalo pa ngayon, napakaraming ginagawang kalsada. Ayan, malapit na tayo sa marker ng Bicolandia. Ayan. Okay, paano mga ka-motivation kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito? Maraming salamat. Sana nabigyan kita ng idea ng kondisyon ng kalsadahan sa Tagkawayan tapos sa may Andaya Highway. Okay, nandito na tayo sa gateway to Bicolandia Marker, Diyos Mabalos. Okay, so hanggang sa muli mga ka-motivation, kita-kita tayo sa mga susunod ko pang adventure. At sana nandun pa din ikaw sa mga susunod. At sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede ko bang mahingi ang suporta mo para mapabilang ka sa bumubuo ng YouTube channel ko. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa susunod. Okay, paalam. Bye-bye.